Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay August 19, 2024 at Monday nga po ulit. So isang magandang Monday ulit dito sa market natin. So umurangkada ulit si PSE tapos grabe yung lakas ng foreigners dito sa market po natin. So marami na naman blue chips yung maganda yung galawan for today's trading natin. Konti lang yata yung namula dito sa mga big caps na stocks po natin. So merong pumasok na around 1.4 billion. So more than 2 billion na yung pondo ng PSE natin. So kanina halos halos umabot nga sa 7,650 yata yung kanina. Pero nagkaroon siya ng konting profit taking. So may lumabas na Dow G. So batak kasi yung kandila natin from the last 2 days. So 6,889.87 and then nag-up na tayo ng 0.62%. So kahit maraming bad news na lumabas, actually maraming bad news na lumabas sa market, pero hindi pinansin ni PSE kasi nga medyo bullish po yung galawan niya for today's trading. So kung napapasin nyo yung mga balita, NPAX, di ba? So may bago na namang parang papunta na naman sa pandemic. Nagkakaroon sa Europe, nagkakaroon sa first time magkaroon ng MPAX for 2024, sabi nila, meron na ulit. 2023 meron din daw eh. Tapos ngayon 2024 may isang occurrence sa Pilipinas. So ito na naman yung bagong panakot sa market natin. Tapos kung nabalitaan niyo din kanina, binangga na naman ng mga Chekwa yung Philippine Coast Guard natin. So nakita doon lumabas doon UP yung isang side ng barko ng Pilipinas. So medyo marami na naman lumalabas na negative sentiment. So imbis na didiretso yung market natin, merong mga negative news na pumipigil sa kanya. O siguro medyo stretch na rin yung market natin kasi halos mag 7,000 niya tayo sa sobrang lakas ng galawan ng mga big caps na stocks natin kanina. So dahil dyan, majority nandito sa listahan natin is mga big caps na naman. So nanguna, yung paborito ko na stock si Ali. So nag-upsurge siya, no? Ang ganda ng galaw niya. So parang parabolic na rin yung galaw ni Ali. Siguro medyo nakatulong talaga yung mga share buyback na ginawa sa kanya. And then bullish yung sentiment ng market. So kukunti yung available na public float yung gaagawan. So umakit siya. So nag-up siya ng 3.63%. Tapos halos kalahati ng net foreign buy or more than half, 758.39 million yung nagtulak kay Ali. So hold muna ako kay kay Ali natin, antayin natin hanggang sa bumalik ko yung price action naman niya. So maganda yung nakita natin sa mga big caps. Hindi lang naman kay Ali. So yung iba medyo nadi-delay. So nauntog pa nga si Jollibee kanina, di ba? So 30 nung umaga pero pag close namula naman sila. Then SPNEC, pinag-usapan siguro to kasi nung umaga isa lang to sa malakas na nag-spike. So unang tingin ko si ABS-CBN saka si SPNEC. So mabot sila ng mga 5% yata si SPNEC, si ABS. Bumaliktad naman pagdating ng closing na. Pero si SPNEC ganun din, umabot siya ng 5% and then nag-close na lang siya is 1.94%. Tapos meron siyang 388K na net foreign sale. So siguro pinaka-catalyst niya kaya siya pinag-uusapan sa ngayon. Yung earnings niya mataas eh. Although maliit lang naman, 100 million plus yung earnings niya. Pero 1,000% yata kasi ito eh. So very good news, di ba? So kumita na si SPNEC. So tingnan natin mamaya yung volume niya kung medyo malakas din yata yung volume nito eh. So medyo nauntog na nga lang kanina umaga. So tapos si Converge 0.98%. So kala ko babagsak na rin to eh. So nag-gain naman siya 0.98% kasi meron pa rin siyang talaga tinutulak din siya 75.19 million na net foreign buy dito sa market. Tapos si LTG, alam ko dividends, meron siyang upcoming na 2.5 o 3% ulit na dividends. Hindi ko napansin yon. Nabenta ko si LTG nung isang araw. Tapos okay, maganda rin yung close niya. Nag-up siya ng 2.02% and meron siyang 3.45 million na net foreign sale. Tapos, ayan. So, nagbenta tayo ng half kanina. Si Plus, bigla nag-drop nung second half. So, nag-drop siya ng 4.69% and meron siyang negative 5.99 million net foreign sale. So, medyo may profit taking na. Tignan natin, medyo nag-bounce siya ng konti sa MA9 pero medyo stretch na nga rin kasi. Overbought to si na overbought na rin yata to si Ali.
Ali, Converge at saka si Plus natin. Tapos si Home, sino na ba? Si Ace yung ano yung pumalit dito. Pero si Home kanina yung isa sa mga trending stocks kasi nga malakas din yung sipa niya noong umaga. So nagkaroon din siya ng profit taking. Pero binubuhay, tinatry siya buhayin kanina kasi makita mo ang lakas ng volume. So medyo nabusan na lang siya siguro ng pre-close natin. So negative 9.45 million na net foreign sales si Home. Pero si BLL, alam ko nakalusot eh. Nagkapiyata siya ng sa mga bilyar stocks natin. Nagkapiyata siya ng more than 3%. Mamaya silipin natin yung mga winners dito sa market. Ayan. So medyo masipag yung mga hawak natin na stocks niya, especially sa mga big caps. Malilit lang yung araw-araw ng galaw pero nag-accumulate kasi siya over time. And then kung nakapag-ipon ka during the time na mababa yung markets, so tiba-tiba, di ba? So buti nila hindi ko din binitawan yung mga big caps na stocks natin. Okay, so disclaimer pa rin sa mga bago sa channel po natin. Paki-double check na lang po for education purposes lang po yung ating review. Huwag mong gagamit ito as a reason para mag-buy, sell, hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. Make sure alam mo po kung bakit mo siya binibili. And then follow po ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka dito sa mga trending stocks, kung ano yung mga pinag-uusapan na stocks. Hindi dahil gusto-gusto natin yung mga penny stocks, pero yun kasi yung madalas na pag-usapan dito sa mga vlog po natin doon sa Investa kasi doon natin kinukuha yung information. Or kung gusto mo ng guide kung para malaman mo kung ano yung stocks yung binibili ng grupo namin, so pwede ka sumali dito sa community naman. Mga guides lang naman. So, pero sila pa rin yung pinag-decide natin kung sila yung bibili or hindi. Kasi syempre, di ba, manage mo yung port mo dapat na maigi. Ayan. At least meron kang guide, di ba? So, check mo na po yan. Tapos, dito sa, ayan, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual viewers sa trending stocks natin. So, double check na po. Ayan, nabubuhay na yung mga, more than 1K na yung vlog natin kasi maganda na yung, yung market natin. Company reviews, merong bagong IPO na parating. Mamaya basahin natin. Na-post ko sa Twitter kanina. Check natin. Profit or loss, mga sample trades natin. Meron tayong nahuli, di ba? Si Converge at saka si Plus. Maganda yung trade natin. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus yung mga basic na PSC, stock market studies naman. Ayan. So medyo interesting mag-aral ng market kapag umakyat yung mga alaga natin. And then follow po ako dito sa ating Palaboy Trader. Crypto ko to para sa mga play to earn games. Ayan, meron na akong isa for review. So titignan ko over this week. So mag-upload tayo. Pero medyo mahina si crypto, no? Nag 58K ulit siya. So sa social media, follow mo na lang po ako sa Facebook account. Ayan. Or dito sa Facebook page. Ayan. Diyan na lang tayo nagpo-post sa mga learnings natin. Or doon sa Investa. Pwede mo din ako follow doon. Bodega Peak, yung ating articles sa local markets, US, and crypto. Gumaganda ulit yung Maganda yung galaw ng So puro TP din tayo doon sa US market nung Friday. Yung alaga kong si yung mga AI natin nakaka-recover na. Okay po. So, check mo na lang yan. Tapos, tignan natin yung mga na-post natin na news. Actually, marami talaga negative news kanina. So, hopefully, hindi magkaroon ng scare doon sa MPAX. Nakita mo naman yung impact ng di ba, yung ba tawag dito, yung COVID. So, grabe yung laglag ng mga stocks natin. No? Hopefully, hindi na umabot sa ganun. Sabi naman nila, wala namang sinasabi na yung close borders, mga ganun. So, anyway, hopefully hindi siya mag-progress. Okay. So, dito muna tayo sa summary ng market. So, malakas nga po siya, 1.4 billion. So nandiyan na yung mga foreigners dito sa markets natin. Yan yung inatay natin na pipitik ng mga stocks. Kita mo naman na Ali, di ba? Umarangkada yung price action. So, nanguna yung properties nga, 1.55 followed by, malakas yung mining, 1.42% and then finance, 1.41%. So, yung mga big caps, yung mga holding firms, so medyo nagkano siya ng pullback, negative 0.15 at saka industrial, negative 0.5%. Okay, so maka-news naman tayo. Ayan, AMD. So binabantayan din natin to. May good news siya kanina. So yung pre-market niya is up ng 2.5%. Ayan. So magpo-post lang ako sa mga AI stocks kasi tin-trade natin sa US market.
Converge shares rose last week as it revised growth forecast following the release of its second quarter earnings data. So medyo bullish kasi yung forecast na binigay niya. Foreign funds sold, Security Bank, Union Bank, APF, Gen, EMI, Monde, Megawide, PPC, IMI, Abacosco, DB Philrich, FLI, Meg, at saka si Robinson. So net foreign buying na tayo. Ito yung mga binili. BDO, BPI. Marangkada pa din yung mga banks pag napansin nyo. Si Metrobank, pumarangkada. SLF, ACN, medyo nag-drop to, no? CREC, CNPF, AC, Aboites, Ali, Aries, Globetel, at saka si Converge. So 6.8 na nga po tayo and very good, close 0.62%. Pero parang pagod na pagod na yung index natin. Ito yung mga winners sa big caps. Si Bloom, ayan, nag-bounce na. So medyo oversold na kasi matagal si Bloom natin. And sa lakas naman ng drop niya, di ba? Ngayon lang natin siya nakakita na nagre-rebound. So hopefully, meron pa si Bloom. Hindi tayo nakasalo kay Bloom. Kasi hindi pa tayo masyadong nagbebenta ng mga marangkada kasi yung ibang alaga natin. So BDO, 3.7. Ali, 3.6. DMC, nabuhay okay, si DMC. Si SCC, nabuhay din, 2.6%. And so marami. Makiat. So nag-pullback muna si ASEN, 2.9. Tsaka si Jollibee, medyo stretch na yung kandila na ito, 1.67%. JT Cap, 1.57%. Okay. So, pero konti lang, konti lang yung losers versus yung winners ng market. So, SPNEC, ayan. So, ito, isa pa din pala sa good news, Manila Electric Sales Group keen to acquire more shares is in SPNEC. Ayan. So, hindi ako magtataka kung pipitik ulit tong si SPNEC natin kasi meron pala siyang good news. So, ito yung bagong IPO natin. Top line yung pangalan niya, top line business. Development Corporation, ano ba to? Cebu Firm, property yata to, no? Business development So, is to raise 3.16 billion in November and offer up to 3.68 billion primary common shares. So, mababa lang siya, 0.78. So, galawang CREC din kaya itong top line business natin. APX might be on the verge of a big move. Plus Converge showed impress year-to-date returns. Ayan, biglang 70% si Converge, si ASN kaya malakas din si ASN natin. PLDT downplayed competitive threat posed by dito Bloom. Ito yung mga gainers kanina umaga, si Bloom, si Ali, SCC. SCC usaping dividends August, mga October yun, di ba? Mamimigay ng dividendo. Abangan ulit natin yan kasi laging 10% So BSP is looking to provide more regulatory incentives, all sectors positive kanina. Former Education Secretary Briones has resigned from Green Energy. Bakit kaya? I'm not even getting into how weird is to shift a date celebration which is in August in aid of domestic tourism with just 6 days notice. Okay. ICT, pullback kanina, no? In arbitration versus Honduras for breach obligations. Parang may problema yata to si ICT. Pero mga kontrata siguro yan. DigiPlus explores opportunities in Brazil, iGaming market. So baka buhay pa yung alaga natin kaya hindi pa natin binebenta lahat. While dito's ownership is still basically the same, it has a new CFO. Okay, the board of ayan, Call Boys, declares, laki 25% stock dividends. Hindi ko napapansin yung chart ni COL natin. Pero kailan ba ito naghang? Friday yata o Thursday, no? Napansin nyo, naghang COL Financial. So, property gains, rate cuts, another rate cut. So, by year end. So, maraming good news sa market nga natin. So, mga top gainers kanina, si Plus. Okay, so good news yan. Brazil na naman, no? Federal license. So, ongoing yan. So, yun yung magpapapitik ulit ng, hopefully, ng price niya. Share buyback si Costco URC at saka si Robinsons. Power utility giant MER. So, bibili dito kay SPNEC, which is very good para sa stocks natin na si SPNEC, cash dividend schedules. Ayan. Kung meron kayong inantay ng mga dividends, wala dito yung mga inalagaan ko na stocks. Okay, so rate cuts ulit. Tapos yung post natin
last Friday. Okay, so good news. Actually, good vibes pa rin yung ano eh. Ewan ko lang. Basta nandiyan yung foreigners. MPAX saka South China Sea yung ano, isa sa mga threats sa market natin. Okay, patalastas ulit. So yung mga bago po sa channel natin, as usual po, yung mga gusto ng guide sa trading sa market, pwede nyo pong i-double check yung Patreon channel natin. So kung nalilito ka kung ano yung stocks yung pwede mong bilhin, so meron tayong mga ginagawa dito sa group naman natin. Ayan. So every Sunday, meron kami ano dito, group meeting. Ayan, Zoom meeting. Ayan. So pwede mo i-check to kung gusto mo sumali sa trading group. So balik tayo dito. Mukhang nautog na si PSC natin. So sinagad niya kasi bigla 6948. Okay, nag-resist. So sakto naman nag-resist siya ng konti. Dito 7K is psychological na resistance natin. Pero okay, so tignan natin. Hopefully hindi masyadong kung magpo-pullback siya, hindi masyadong malakas yung ano pullback ni PSC. So baka ito naman yung ano sinusundan na trend ng market natin, di ba? Halos sakto siya. So medyo mababa yung ano yung landing natin. Hopefully kung mag-retest man siya hanggang 6,700 lang para mas malakas yung sipa natin bago mag-year end naman. So wala pa naman siyang ano, wala pa naman siyang overbought. Nasa 65 pa lang naman eh. So nagkakaroon pa lang siya ng momentum. So pwede pa no. Hopefully pwede pa umakyat si PSE pero may mga pullback syempre. And then okay naman lahat ng ano ng trend ng RSI MACD at saka yung ating pinaka main na index. So malakas nga po siya 1.4 billion net foreign buy and 0.62%. So dito tayo sa mga winners. So nauna si Bloom na may volume. So makyat siya ng 5.48. So finally nag-ano siya, pumalik sa above RSI 30. BHI buhay pa rin. Ayun nag-up siya 5.26. Di natin napapansin na. Baita buhay din. So ang dami ulit nagkakaroon siya ulit ng volume 4.84%. Si GU nagkaka-volume din 500K. CLI ba nag-gap up si ano CLI Okay, so sideways 3.79% BDO, so malakas 3.74 Ali. Ito maganda yung galaw ni Ali, pag-usapan natin 'yan. Pure Gold, nag-breakout din siya 3.62. Daming gumalaw. BNL ayan. So sumipa din siya 3.5%. CTS walang volume. CREC, ito binabantayan natin isa. Halos breakout na 3%. Sino pa? APX. Ito si APX. Tibay din ng ano ng trend nito. 3%. Sino pa? SEC. So, 2.64. Pumalik na. LTG, 2%. SPNEC, nag-close 1.9. Lotto, nabuhay din siya. 1.78%. Okay, so yun po yung mga winners. Losers, RCI. So, nauntog sa MA100. ATN. Walang tigil si ATN natin 5.56%. Balay, minus 5%. Plus, bigla na buhos kanina, second half, minus 4%. Si Tech, hindi pa nakakabayo si Certec natin, minus 3.9. Ionics, ang pullback ulit. 3.7, sakto sa MA. 20, Alter, minus 2.9, and ASET, minus 2.9 din siya. Okay, so yun po yung mga movers dito sa market. Balik tayo dito. Ayan, tingnan natin kung tama yung trading channel na natin yan for the coming few days. Parang ganyan nga yung trend ng market natin ngayon. Okay, so anyway, Monday pa lang naman. So ngayon is tingin tayo dito sa global markets. Okay, sideways yata dito sa Kasi S&P parang 8 days na yata to o 7 days na diretsong berde. So parang sideways siya ngayon. 0.01% sa S&P futures, Dow futures 0, and Nasdaq is negative 0.03. So parang may pullback mamaya. Pero last Friday, okay naman siya. Berde naman yung Tapos European markets, okay din. And Asian markets natin is mix. Okay, mix tayo. May mapula, merong berde. Ayan, mix tayo sa Asian markets. So dito naman sa crypto, pababa. So 58K ulit si Bitcoin. Hirapan sa 60K. Ito si Ethereum medyo na hindi nakabawi ito
2.5K. Si BNB nakabawi ito. 535 na siya. Okay, so mukhang pullback mamaya o ngayon dito sa bandang cryptos natin. Okay po. So pag-usapan natin yung ating trend stocks line natin, yung sabi ko nga paborito natin na si Ali. So yung mga trap dito last time, laya na. So mayroon tayong established na support. Actually may gap siya eh. So nag-gap up siya kanina umaga and then nag-close siya 3.63%. So meron siya 700, ang laki oh, 700 million net foreign buy. So tingin ko ito yung mga epekto na nung share buyback. Kaya nga pinapanood ko din si RRH ay puro share buyback din to. Pero ito kasi si Ali naman known na nagre-reverse pag malakas yung galaw ng markets natin. So okay din yung earnings niya kasi lumabas siya. Ito yung nakita ko na catalyst niya nung nag-start siya na dire-diretso na umakyat. So anyway, tingnan natin didiretso pa ba to o stretch na? Medyo stretch na kasi oversold, overbought na yung pinaka-chart natin. So hopefully pag nag-pullback siya, hanggang dito lang siya sa 33.4. Kasi yan naman yung mga previous na resistance. So pwede nating maging support yan. Last time naman andito yung majority ng mga traders natin. So actually, kung medyo naipit ka dito last time, medyo bawi na, di ba? So medyo nagbe-bear big na kasi ganda nga ng galaw niya eh. Especially mga nag-average dito, no? So akala mo ba naman na in just 1, 2, 3, 5 trading days, nakabawi na yung price action ni Ali. So mula dito sa breakout, okay na, no? 12% na rin yung binigay ni Ali natin. So remains to be seen kung kaya nating basagin to. Kung hindi siguro makalampas sa 7K si PSE, baka mahirapan din si Ali na mag-breakout. So, or siguro, baka mag-pause muna. So magre-retest to ng support kasi overbought na rin siya eh. Ayan, unless sunod-sunod pa rin tayo na net foreign buy for the coming few days. Okay. So yun na lang. Batay natin kay Ali. Pero very good. So hindi natin binibitawan yan kahit mag-drop si Ali. So next sa winners natin, SPNEC. So medyo marami siguro na dismaya dito. Kasi umakyat siya na 7% pala oh. Lakas pala ng sipa nito, 6% umabot siya. So nag-resist. Bakit kaya? Pero may volume siya, 79 million. So makita mo dito na buhay yung volume niya. So kung meron siyang pullback bukas, kasi parang Dow G eh. Pangalawang Dow G, meron ng bubuo siguro dito. Kaya hindi siya makalampas dito sa area natin na to. Okay, so may volume naman and then green naman yung close. Ito pala yung siguro catalyst si Meralco at saka ito, meron siyang 1,000% o 182 million. So, nag-umpisa ng kumita si SPNEC natin. Okay, so pinaka-support MA 100 piso. So 1.1 yung pinaka-main na resistance. Sideways lang ba? So, parang malaking sideways channel yung Okay, so anyway, too early to say kung sideways ba. Tingnan natin kung saan magkakaroon ng mga support level si SPNEC. So nag-close siya 1.94%. Bullish naman lahat ng indicator. Next, Converge. Kala ko bibigay na rin to eh. Kasi si Plus bumigay kanina. Ayan, lumaban siya. So interesting to see bukas, gaya ng mga previous na reviews natin, kung magkaroon siya ng retest sa 13.96. Kasi medyo na rin siya, overstretched na rin. So overbought. Tagal nga niya dito, ngayon lang siya nagganyan. Di ba? Tingnan mo. Wala pa siyang RSI 80 simula nung 2021. Kaya medyo malakas nga din talaga yung sipa niya. 0.28% lang. Malit lang yung ano ba yan, hanging man. So 75 million net foreign buy. So nagre-resist tayo anyway, umakyat pala siya ng konti. So hindi ibabalik ko na lang ulit tayo yung previous na pinag-uusapan natin mga 15. Ayan. Wala siyang trend channel eh kasi nag-breakout ng malakas yung Ayan, so watch out na lang yung mga wala. Siyempre, yung hawak natin, hawak pa rin natin para kay Converge. Hopefully, hindi siya bumigay dito sa 13.9. Ayan. Pero kung medyo mahina yung net foreign buy natin, okay, possible na
bawiin din niya. Parang yung ginawa ni Plus kasi overextended na rin yung ano yung price niya. Okay, so hopefully maganda bukas si abangan natin. Converge, LPG. Okay, nag-breakout siya kasi meron siyang upcoming dividends ulit na 3%. And very very generous si ano, laging 3% yung binibigay niya. So maganda no, talo niya yung mga REITs. Malakas yung ano niya kasi every quarter yata to eh. March, tapos May, tapos September, di ba? Three quarters. Eh, lagi 3%. So, 9% na yung binigay niya, di ba? So, sa REITs kasi more than 6% lang siya. So, anyway, ito yung ano natin, yung trading range natin. Ilalagay ko sa uptrend ba o sideways. So, ilalagay ko na lang sa sideways. Malaking sideways, si LTG natin. Ayan. Kasi di pa naman siya higher. Di pa naman siya higher high, no? Pero good news to, meron siya. So hindi ko alam kung ito na yon kasi 2% pa lang naman yung binigay niya, eh, meron siya net foreign sale na 3.45 million. Pero dahil medyo maganda dividends, so maganda rin yung ano, expectation natin. Hopefully ma-break to, mag-retest dito sa 10.4 bago siya mag-pullback ulit. Pagkatapos niya mamigay na dividends. Ang ugali niya, umakyat pala oh, pag meron siyang, tingnan mo to, meron siyang dividends after mag-dividend, umakyat siya. Ito na una. Sa ex-date mismo umakyat. So, tingnan natin kung ganun din yung gawin ni LTG. Okay po, so yan po yung range. And then si Plus, buti nauna lang ako ng konti sa ano eh, sa selling hub si ano si Plus. Pagdating ng 135, 130 ba o 135 o mag-alas 2. Buti yan naka-sell hub ako dito. So, mag-alas 2 nung nag-run siya ng pullback. Hopefully, meron pa rin naman. Kasi may good news pa rin naman siya, di ba? Catalyst yung sa Brazil ba yan? Yung nag-apply siya na license. So, MA9, yung pinakamalapit na support. So, inisip ko, baka pagod na rin to si, ano, eh, si Plus. Ganda sana ng breakout niya eh. Eh, bumalik sa ilalim. Okay, so tingnan natin kung magbago yung direction natin. Ayan, so ito yung bagong trading channel natin. Bumalik eh. Baka mag-retest kaya dito sa ano, below 18 pesos bago umarkada ulit. Ayan. So na-stretch na siya. So nag-pullback na. And okay pa rin naman yung MACD formation niya. So ganyan lang muna tingin natin. Medyo nag-bearish tayo kasi bearish engulfing candle. Negative 4.69% and 5.99 million net foreign sale. So inuunti-unti nung ano, nagtulak yung ano, pag take profits kay Plus. Okay. So okay pa naman. Actually okay pa naman kahit pa paano yung chart niya. Uptrend pa rin naman eh. So profit taking yung nakita natin. And lastly, itong si Home. Okay, so may volume siya, no? Ilang pangalawang araw na pinipilit na ano. So 7%, 8 mga 8% siguro to, no? Ayan, 10%, maabot pala siya, no? O halos 10% kanina. So malakas yung sipa ni ano, ni Home na umaga. So tinatry talaga siyang bombahin kasi meron siyang volume. So 1.43%. Si MRC. Naglilipatan na kaya yung mga ano, may hawak natin. Ayun, no? Nawawala yung ano, yung volume. Ano ba yung rule natin? Kapag bumababa tapos bumababa yung volume, ano ba yung rule natin sa kanya? So depende pa rin naman, no? Baka kasi biglang mabuhay yung volume niya, magkaroon siya ng breakout. So balik tayo dito kay Home. Kasi parang ganun yung ginagawa eh, binovoluman, no? 'Di ba? Nung nag-start si MRC, na voluman din siya eh. Ayan, tignan natin kung next si Home. Hopefully, para makabalik na rin. Lalim na niya eh. So, tagal na rin downtrend si, ano, si Home. Okay, so 1.4. Sige, lagyan natin ng chart. Resistance 0.77. Actually maganda naman kasi nabovoluman si ano eh, si Home. Yun nga lang, ang bilis niyang ano mag-profit taking. Ayan. So on the way sa recovery pero nasa bear side pa rin yung ano, RSI level natin. Okay, so remains to be seen kung didiretso si Home natin. Ayan. So medyo nauntog si PSE tapos kung ipa-price niya bukas yung mga negative news sa market natin, baka may konting pullback si PSE natin. So hindi pa naman siya overstretch. So pwede pa siyang umarangkada pero normally kasi ilang araw na rin siyang diretso eh. So baka pullback
and then saka tayo umakyat. Mas maganda na yun, yung mag-pullback siya ng maaga, mag-stay siya above ng 50 sideways, and then saka siya umakyat. So, pag nawala na yung mga negative sentiment sa market. Kasi medyo bearish yung inverted doji, di ba? Yung closing natin ngayon. Okay po, so tignan natin for the coming few days. So bago tayo mag-close, as usual, please don't forget to subscribe dito sa YouTube channel. Join ka sa group guys ha. Kung gusto mo. Crypto ko to, follow mo lang Facebook account, Facebook page. Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Sali lang po kayo dito. So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.